gusto mong magka-Aerox or ATV, kaya lang 80,000 lang ang iyong budget. Pero huwag mag-alala, sa Motorstar, pasok ang inyong 80. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight. Nakao, pasensya na mga riders, ngayon lang uli tayo nakapag-vlog at fully loaded talaga ang ating schedule. So ito, nakakuha tayo ng bakanting oras, kaya samantalahin na natin. Ayan mga ka-riders, sa mga naghahanap po ng Easy Ride TBX 150, available na rin po dito sa Motorstar Santa Cruz Laguna branch. Nandito lang po itong kulay glossy black. Pero tingin ko kung o-order po tayo ng ibang kulay niya, available din naman po dito. Gawan lang po natin ang comparison review itong dalawang to mga ka-riders, kasi ito po yung magkatikit ang presyo eh. Pero bago tayo mag-start, shout out and salamat po kay Sir Hope. Ayan, ina-assist niya po tayo. At the same time, itatama po natin yung pagkakamali natin, lalo na dito sa specs po ng Motorstar Easy Ride 150 na TBX. Nga pala, ang bibigyan po natin ng comparison review ngayong araw ay ito pong ADB ng Easy Ride 175 at ito rin pong bagong labas na Motorstar Easy Ride 150 TBX. Tama-tama naman mga ka-riders at nakapasyal tayo dito sa Motorstar Santa Cruz Laguna at na-update natin yung kanilang presyo. Kasi po nagbago na ang kanilang presyo, bumaba po lalo na dito sa Easy Ride 150 na TBX. Ayan, ang suggested retail price po niya ay nasa 83,000. So ngayon po kapag COD nyo kukunin, 80,000 na lang po ang kanyang cash price. And then dito naman po sa ADB na 175 ng Motorstar, 87,000 po ang kanyang suggested retail price at 85,000 naman po kung COD. As of September 19, 2025 mga ka-riders, wala pa pong low down payment itong TBX na 150. Pero dito naman po sa ADB na 175, meron na po itong long term na installment. Ayan, 10,500 po ang kanyang down payment with interest na po to syempre. Sa 18 months po, 6,313 monthly. Sa 24 months po, 5,229. At sa 30 months, 4,576. At sa 36 months po, 3 taon, 4,141. Ayan po ang update dito po sa ATV na 175 ng Easy Ride. So dito po sa Motorstar TBX na 150, abang-abangan lang po natin kasi wala pa po siyang available na installment na may interest. Pero expect po natin, siyempre magkakaroon din po yan. Kaya yan mga riders, meron lamang po silang price difference na 5,000 pesos. Pag-isipan nyo na po. Pero para sa akin, pareho naman po silang aggressive ang forma. Pareho ring maangas. At pagdating sa forma, panalong-panalo na tayo dito mga riders. Meron po tayong tigatlong kulay na pagpipilian sa dalawang motorsiklo na to. Unahin lang po natin dito sa TBX. Meron po itong glossy black na combine po sa luminous green na decals. Meron din po itong white and red na color combination. At saka yung nai-review natin sa Pablo, yung pong matte blue. At dito naman po sa ADB 175, ito nga po glossy white. Meron din po itong black at saka kulay gray. Sa lighting system, ang pagkakaiba lang po, full LED dito sa ADB 175 at combined LED at bulb naman po dito sa TBX 150. Split type na headlight, naka-projector lang po na apat, tigalawa po magkabilang. And then yung kanya pong DRL lang dito sa gitna. At ang turning signals po, maganda ang pwesto, naka-vertical po dito sa bandang gitna. LED rin po yan syempre. So ganun din naman po dito sa TBX 150.
Meron po siyang DRL sa gitna na parang letter C. Ang ganda ng dating, di ba? Pero parang may nakakaparehas siya eh. Dun sa Bristol na Aerox din ang forma. And then yung kanya pong turning signals, valve po ang ginamit dito sa bandang ilalim. Okay, sa taillight naman po ng TBX 150, medyo mahaba siya mga ka-riders at maganda rin yung kanyang shape. Full LED po yan, dito lang po sa turning signals, naging valve. Pero alam nyo mga riders, may nabibili naman pong mga pamalit dito na LED na. Napakamura lang sa Shopee mga riders. Ayan po sa screen. Pero dito naman po sa ADB 175 ng Motorstar, wala na tayong problema dahil full LED po talaga siya hanggang dito sa taillight sa rear. And then sa turning signals. Sa front suspension, pareho lang po sila ng taba ng kanilang mga telescopic fork. Yun lang, nagkaiba lang ng kulay. Ano po ha, dito po sa TBX, kulay black po yung kanyang fork. At dito naman po sa ADB 175, kulay gray siya mga rider. Okay, almost the same lang din po ng front fender. And then sa braking system po niya mga riders, single disc na meron pong single piston caliper and then speed sensor. Then tuloy na po tayo dito sa front tire. Meron po itong size na 100 by 80 by 40. Tubeless na po siya mga riders. And then punching tire po ang ginamit at meron po mag wheels na kulay black. At dito naman po sa ADB 175, cordial tire po ang ginamit na tubeless na rin syempre. 110 by 80 by 40 naman po ang size. At ganoon din po naka mag wheels na matte black ang kulay. And then sa braking system, single disc na meron din pong speed sensor, pero mas maganda po itong shape niya parang bulaklak, di ba? At meron pong dual piston caliper. And then panalo po pareho sa rear suspension, pareho na po silang may sub tank. Ayan, dibaso na siya na kulay gold mga riders, pareho po sila. And then non-adjustable nga lang po siya mga riders. Anyway, no problem naman yan, importante dual shock siya, di ba? Dito naman po sa preno sa likod, pareho po silang single disc na meron pong single piston caliper. At ang sukat naman po ng rear tire ng TBX dito po ay 120 by 70 by 14. Siyempre tubeless din po yan. Naka-mag wheels na rin po na kulay black. At dito naman po sa ADB 175, ayan, cordial tire. Tubeless din siyempre. 130 by 70 by 30 naman po ang sukat. So maliit na 1 inch in diameter nitong sa ADB 175. And then mas lamang naman po ang muffler ng ADB 175. Kita nyo naman ang ganda, di ba? Naka-stainless na po yung kanyang heat guard, pero doble yan, nakasapin pa po itong plastic na heat guard. Yun nga lang po, iksi lang siya. Then stainless na mga bolt. May protection din po yung kanyang tip para hindi tayo mapaso. No problem naman kahit wala pong shield yung kanyang elbow at malalim naman, hindi tayo para mapaso dyan. So ito yung forma po ng kanyang radiator cover or fan cover. Parang radiator ang datingan pero air-cooled pa rin po yan mga ka-riders. At dito naman po sa TBX 150, medyo ordinary na lang yung heat guard ng muffler, di ba? Pati po yung stock na muffler, yan, round shape. Pero alam niyo, mabilis naman magpalit ng mga heat guard. Yung kung gusto niyo mas maporma, marami tayong makikita sa online. Pero sa cooling system, panalo naman po itong si Easy Ride 150 TBX dahil naka-liquid cooled na po ang kanyang cooling system. Ayan, hindi po yan props ha. Ayan po yung kanyang radiator sa loob. At para maproteksyonan tayo sa talsik ng putik, hinabaan na po nila yung mudguard o yung pong tire hugger. Maganda rito, di ba? Naka-carbon loaded na yung design niya. Oh. Ayan, hanggang dito sa katapat na rear suspension. No? Antay siya. So, ganun din po dito sa ADB 175. Malapad po siya. Oh. At meron pa mudguard dito para hindi nga po pasukin ng putik yung ating makina. Okay, pareho pong 800 ml ang engine oil capacity. At pareho po din pong 100 ml sa gear oil capacity. And then pareho po silang wala ng kickstart. And then ito naman po ang itsura ng footrest dito sa ADB 175. Aluminum po yan. Aluminum naman din po dito sa TBX 150. Yun nga lang, patulis siya, di ba? And then pareho naman po silang mayroong floorboard, kaya lang may extension po dito sa ADB 175. So dito makakapag-stretching tayo pag nangangalay na. Yun nga lang po, wala pong kill switch sensor yung side stand. Unlike po dito sa TBX 150, meron po siya kill switch sensor dito sa side stand. Although magkaiba po sila ng design ng top box bracket, okay lang, importante meron, di ba? Kulay gray po dito sa ADB 175 at kulay black naman dito sa TBX 150. And
then i-compare naman po natin yung mga upuan. Asin lang natin itong plastic ha. Hindi po siya camelback type seat mga ka-riders ha. Pero importante dito, malambot po yung kanyang foam. Kaya no, napaka-firm. And then naka-single stitch po siya na kulay gray. And then maganda yung kanya pong shape. Para na rin po siyang camelback type kasi ang lalim po dito. Ayan yung pinaka-stopper natin. And then dito po sa back rider seat, flat lang siya. But malambot naman, di ba? Makapal din po yung kanyang seat cover. And then hindi naman siya madulas mga riders. Kakapit pa rin to sa ating pantalon. Kasi po yung kanyang shape ng upuan ay nakahulma sa ating puwitan at hita. So dito naman po sa TBX 150, kaya kitang-kita natin yung sandalan, no? Kaya yung puwitan natin, mararamdaman nyo to, malambot to sa puwitan. Susuporta yan. Kahit bigla tayong marangkada, hindi masasaktan yung ating angkas kasi i-stop nga po tayo dito. Halos pareho po sila ng lambot ng foam nila, oh. Makapal din po yung kanyang seat cover. Same po ng quality. Pero dito po sa TBX, naka double stitch po siya na kulay gray din. Tignan naman natin yung mga U-box. Okay, dito po sa ADB 175, mababaw siya pero mahaba. At dito naman po sa TBX 150, okay, malapad din siya pero maganda, magsukat tayong helmet. Mababaw din po mga ka-riders, oh. Nga pala, ito po yung stock na side mirror ng TBX. Parehong-pareho sa Aerox, diba? And then ito po yung rubber matting. Makapal din naman. Okay, mamaya ito isukat natin yung kanilang previous na helmet. Ito muna ang ating sukat, yung aftermarket na helmet. Ayan, hindi ho kasya ang SEC na helmet mga ka-riders. So obviously kahit pabalik-balik na rin natin yan, hindi po pwede. So dito na tayo sa kanilang previous. Sa previous mukhang hindi rin po pwede. Mataas siya, oh. Aabutin. Ayan, hindi talaga pwede mga riders. Anyway, meron naman po top box bracket eh. So ano pang ginagawa niyan? Di bumili tayo ng top box, di ba? Okay, dito po sa kabila, check natin ha. Pumasok naman dito yung giveaway na helmet. Kaya lang, I doubt hindi rin siya sasara, oh. Testingin natin ang pabaligtad ha. So hindi talaga sukat, lalo na siguro yung ating SEC helmet. Anyway, ayan pa rin po yung top box bracket. And then meron pong 8.2 liters na fuel tank capacity ang Easy Ride 150 TBX. At 10.2 liters naman po ang fuel tank capacity ng ADB 175 na. Pero bahagyang mas malakas po sa fuel consumption ang ADB 175. Siyempre 175 na po yan. Nasa 30 to 35 kilometers per 1 liter. At dito naman po sa TBX 150, nasa 35 to 40 kilometers per 1 liter. Pagdating sa top speed mga riders, tulungan nyo na lang po ako ha. Wala po kasi tayo experience sa paggamit nitong Easy Ride 150 na TBX at ADB 175 ng Motorstar. So comment down below lang po mga riders kung anong experience nyo sa top speed ng dalawang motorsiklo na to. Pero syempre sa idea natin, mahigit 100 km per hour po kaya nitong dalawang motorsiklo na to. Hindi pa lang po naka-install yung windshield nitong ADB 175 pero mahaba po yan at non-adjustable po mga riders. Okay, dito maliit na visor lang po sa 150 na TBX. Pagdating po sa instrument panel, pareho naman po silang fully digital. Mas maganda nga lang po ang forma dito sa ADB 175 kasi para siyang tablet dito na square, di ba? Siguro meron tong size na nasa 7 to 8 inches yung haba. At dito naman po sa TBX 150, medyo maliit lang siya na square pero yung size niya medyo malapad. And then naka naked handlebar po dito sa ADB 175. Yan, aluminum po yung kanyang manibela. And then syempre yung kanyang dalawang brake master at pareho na nga po naka-disc yung kanyang front at rear na preno. Okay, sa switches and button, meron pong passing light ang ADB 175, high beam, low beam sign, horn, turning signals, kill switch engine, switch po ng headlight and then switch off, and then electric starter push button. At dito naman po sa TBX 150, meron din po siyang passing light, high beam, low beam sign, turning signals, horn, idling stop. Ito po yung
switch na pwede tayong maka-save ng ating fuel in case na na-traffic tayo, napatigil tayo ng mga 5 seconds kung saan na po mag-shutdown yung ating engine. And then isang piga lang sa throttle kapag tayo po mag-start ulit. And then meron pong switch off, switch on headlight at DRL, and then electric starter push button. Pareho pa rin po sila naka-manual key mga riders ha. Kaya pareho po nasa right side yung pwesto. And then pareho rin po silang may pocket dito sa left side. And then nasa loob po yung charging port. Ayan, dalawang USB type na mga riders. At dito naman po sa ADB 175, wala pong cover yung kanyang pocket, malalim din naman. At dalawa rin po ang kanyang charging port, isa pong type C at isang USB type ready na. So lagay na lang tayo dito ng cellphone holder, di ba? Para i-charge habang natakbo tayo. Sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2 valve po pareho, and then single overhead cam. Air cool po ang cooling system ng ADB 175. Then liquid cooled naman po ang cooling system dito po sa DBX 150. Pareho na rin po silang fuel injected. And then 150cc ka po dito sa TBX at 175 naman po sa Easy Ride na ADB. And then compare naman po natin yung mga dimension. Obviously, slightly mas malaki itong si Motorstar ADB 175. Okay, unahin lang po natin sa ground clearance. Nasa 130mm po ang sukat. At 770mm naman po dito sa seat height. At tumitimbang po sa dry weight na nasa 130 kilos. Dito naman po sa TBX 150. Obviously, mas magaan po siya sa ADB 175. Tumitimbang po siya ng 122 kilos sa dry weight. And then meron po siyang 145mm na ground clearance at 790mm naman po sa seat height. Sa dimension po nitong si Easy Ride 150 TBX, meron po siyang length na 2010mm at nasa 725mm naman po sa width at 1090 naman po sa height. And then sa length naman po ng ADB 175, nasa 1975mm at meron po siyang width na 750mm at 1285 naman po sa height. Time out muna mga ka-riders, bumuhos ang malakas na ulan. Meron pong 11.5 horsepower at 8,000 RPM sa maximum power po ng ADB 175 at meron po ang maximum torque na 12.4 Nm at 5,000 RPM. And then pasensya na po mga ka-riders dun sa nakaraan nating review. Nagkamali po tayo ng max power dito po sa TBX 150. Nasa 14.6 horsepower at 8,000 RPM po ang kanya maximum power. At 14 Nm of torque at 6,700 RPM. Okay, bago tayo matapos mga ka-riders, i-update ko lang po muna kayo sa mga unit na available po ngayong September 19, 2025 dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Okay, available nga po ang ADB 175 at ang TBX 150. And then nga pala dito po sa kanilang Easy Ride 150p, meron po silang promo ngayon. Mababa po ang kanilang down payment, 2,800 pesos na lang po. Okay, sa 36 months, 3,884. Sa 30 months, 4,290. Sa 24 months, 4,897. At sa 18 months po ay 5,910. Ayan po ang update sa presyo po dito sa Motorstar Santa Cruz, Laguna ng Easy Ride 150p. Ayan, maraming kulay po ang available, red, blue, white. Hindi, siyempre available rin po sa kanila ang Easy Ride 150Q. Meron pong white dito, FI na po yan. At ito yung pong unang version ng Motorstar Easy Ride 150CL. Marami rin pong stock na Motorstar Cafe 150, Army Green, Orange, at meron din po ritong black. At syempre yung mga pan-tricycle po nila na Motorstar Star X 125, meron din pong 155cc. Ayan, kulay pula. Meron pong kulay red pa rin, saka blue dito sa likuran. Marami po silang stock na 150p na Easy Ride. Hanggang doon po sa likod mga riders, white, black, saka blue. At Motorstar Cafe 460, ito na po yung expressway legal na motorsiklo na Motorstar. Ito na po ang pinakamurang motorsiklo pagdating sa expressway legal na category mga riders. And then Explorer 250 version 2, available po rito, kulay blue. At ito yung latest version po ng Motorstar Easy Ride 150CL. Ito po yung nai-review natin sa San Pablo. Ayan, ito po yung special edition, yung kulay gray or silver. At katabi po niya yung kulay red naman. And then another Explorer 250cc na version 2, kulay black. And then dito meron pong dalawang 4-speed na semi-matic na motorsiklo, CES 110cc. Ayan, red and black. And then sa likod, puro ripo na po yan mga riders. Pasyal na lang po kayo o mag-visit po kayo sa kanilang Facebook account na Motorstar Santa Cruz.
Pwede rin po kayo mag-inquire sa kanilang admin. Message lang po kayo sa kanilang messenger para sa inyong mga katanungan. At meron po ditong kulay glossy black. Ang gwapo. Easy Ride 150Q. Para siyang NMAX Turbo, di ba? Sige, hanggang dito na lang mga riders. Salamat po sa pangunawa, sa pagkakamali natin, sa pagbibigay po ng specifications. At hanggang dito na lamang po. Sana patuloy pa rin po kayong sumubaybay. Huwag po magsawa kung matagal po tayong hindi nakakapag-review. Okay, sige po, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.